Isang kakaibang nilalang na mayroong kalahating katawan ng tao at kalahating katawan ng ahas ang di umano'y nakuhanan ng video. Ilang taon na din kumakalat ang video footage at mga larawan na ito ng isang pambihirang nilalang kung saan makikita na mayroon itong kalahating katawan ng ahas at kalahating katawan naman na parang sa tao. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng video footage na ito? Pag-usapan natin sa video na ito ang mga impormasyon tungkol sa nasabing footage at mga larawan ng kakaibang nilalang na ito at tuklasin natin kung may katotohanan nga ba ang nasabing viral video. Bago natin simulan ang kwentuhan, kaibigan, kung bago ka lang sa channel na ito at hilig mo ang mga kakaibang video na katulad nito, manong mag-subscribe at pindutin mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa ating mga latest upload. Sa iba't ibang bahagi ng ating mundo, may kanya-kanya tayong mga paniniwala. May mga urban legends at mga mitolohiya tungkol sa mga legendary creatures. Hindi na nga bago sa atin ang mga kwento tungkol sa mga half-human, half-snake creature tulad ng kwento na naitampok na natin noon sa channel na ito. Tulad ng kwento ni Robinson na di umano'y taong ahas sa basement ng Robinson's Galleria. Ang batang babaeng ahas na si Miley Fay ng Bangkok, Thailand. Ang batang si Jagannath na may kakaibang kondisyon kung saan mukha naman siyang human snake at marami pang iba. Pag-usapan natin ang alleged human snake sa video na ito. Maaaring ito ay napanood mo na noon, subalit iba-iba ang mga bersyon na kumakalat sa internet noon pa man. Makikita sa video na ito ang isang pambihirang nilalang na natuyo na at malao nang namatay. Mayroon itong nakapulupot na buntot na tila bay sa ahas at ang katawan at mga kamay naman ay parang sa tao. Makikita din ang mahabang buhok at ang mukha nito ay parang isang matandang lalaki na mayroon pang mahabang bigote. Sa mga kuha ng larawan ay kapansin-pansin na nakalagay ito sa isang transparent na kahon habang pinagmamasdan ng ilang mga kabataang estudyante. Ayon sa kwento, ang nilalang na ito ay nahuli di umano sa Pahang, Malaysia. Nakita ng grupo ng mga indigenous people ng Malaysia ang dalawang nilalang na ito, isang lalaki at isang babae, sa liblib na gubat habang sila ay nangangaso para sa kanilang tribo. Noong una ay natakot sila, subalit naisip nila na maaari itong magdala ng masaganang ani at magandang huli para sa kanila at sa kanilang grupo kung sakaling ito ay makukuha nila at maaalagaan nila. Sa paghabol nila sa mga human snake creature na ito ay nakatakas ang lalaki pero nahuli nila ang babaeng ahas. Labis naman silang namangha nang makita na nila ito ng malapitan dahil sa sobrang ganda ng itsura nito. Sinabi ng mga witnesses na unang nakasaksi sa pambihirang nilalang na ito na para bang nagmamakaawa pa ang taong ahas para lamang pakawalan siya dahil may kakaibang lengguwahe itong binabanggit. Ang pagkakaintindi naman ng iba ay tinatawag ng babae ang lalaking ahas upang siya ay iligtas. Hindi naman nabuhay ng matagal ang taong ahas na ito dahil hindi ito sanay makisalamuha sa mga tao. Nang mamatay ang kakaibang nilalang na ito, i-display ito sa isang sagradong lugar para sa mga tribo hanggang sa madiskubre ito ng isang archaeologist. Kinuha niya ang labi ng taong ahas at dinala ito sa isang syudad sa Pahang, Malaysia. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kakaibang nilalang na ito. Maraming tao ang talaga namang nagbayad pa para lang masaksihan ang nilalang na ito na binansagan nilang snake monster. Isa pang bersyon ang kumalat naman sa Pilipinas kung saan ang parehong video footage at larawan ang ginamit ng mga vlogger sa kanilang website. Sinasabi nila na patay na ang snake man na si Robinson ng Robinson's Galleria
At ang video na ito ang kiniklaim nila na katawan ng nasabing nilalang. Dahil nga sa sikat ang kwento ni Robinson noon pa man, nagtrending ang video na ito around 2012. Marami ang natakot sa isiping totoo ang half-human, half-snake creature sa sikat na shopping mall, samantalang madami naman ang napataas ang kilay at natawa na lamang sa video footage ng nasabing katawan ni Robinson. August 5, 2022. Base sa inilabas na CCTV footage, nakikitang pumasok ang 22-year-old na criminology student sa isang shopping mall sa Puerto Princesa City. Marami sa mga kaanak at kaibigan ni Jovelyn na umaasang makikita nila ito na ilang araw nang nawawala. At kahit nga ang pamunuan ng Robinsons Palawan ay bigong magpakita ng CCTV footage na nakalabas na ang babaeng ito. Ayon sa panayam sa kapatid ni Jovelyn na si Jonalyn Gallieno sa programa ni Senator Raffy Tulfo, huli niyang nakausap ang kapatid na nagtanong pa kung ano ang kanilang ulam. Kinabahan na umano ang kanilang pamilya ng ilang oras mula noon ay hindi na nila makontak si Jovelyn. August 10, 2022. Ayon kay Puerto Princesa City Councilor Elgin Damasco, hindi daw iprenisinta ng Robinsons Mall ang lahat ng kanilang CCTV footage sa araw na nawala ang babae. Dagdag pa niya, tila ba pili lamang daw ang ibinibigay sa kanila. August 13, 2022. Sinabi naman ng Puerto Princesa City Police Office na binigyan na sila ng permiso upang makita at imbestigahan ang mga CCTV footage noong araw na nawala si Jovelyn Gallieno. Dahil nga sa issue ng pagkawala ni Jovelyn, muli na namang nabuhay ang isang urban legend na matagal nang ikinokonekta sa Robinsons Mall. Madami sa mga netizens ang nagsasabing baka daw totoo na mayroon talagang taong ahas sa Robinson na kumukuha nga raw sa mga magagandang babae na matitipuhan nito. Ayon sa mga kwento, nagkaroon ng kambal na anak si John Gokong Wei. Eto kasi na Robina at Robinson. Si Robinson ay sinasabing half-human, half-snake creature na nagdadala daw ng swerte at kayamanan sa pamilyang Gokong Wei, gaya ng paniniwala ng mga Chinese na may dalang swerte ang mga ahas, lalo na pagdating sa negosyo. Ayon pa sa kwento, nangingitlog daw ng ginto ang taong ahas na ito. Naninirahan nga daw ito sa basement ng Robinsons Galleria, pero ayon sa mga netizens at sa mga di umano'y witness na nakakita sa nilalang na ito, umiikot daw ito sa lahat ng branches ng Robinsons Mall. Ito nga ang itinuturong dahilan ng ilan sa mga netizens kung bakit nawawala si Jovelyn Gallieno. Base sa mga teorya ng netizens, ang half-human, half-snake creature daw na ito ang posibleng dahilan kung bakit hindi pa rin makita ang babae. Ang mga kwentong ito ay ilan lamang sa mga bersyon na kumalat sa internet. Mayroon pa ang mga story versions sa iba't ibang parte ng ating mundo na parehong video at mga larawan ang ginamit. Kaya naman pinilit nating saliksikin kung saan nga ba talaga nag-originate ang video footage at mga larawan na ito. Sinubukan natin hanapin ang iba pang mga impormasyon tungkol sa nasabing video at alamin kung ano nga ba ang buong katotohanan. Ang tanong, may katotohanan nga ba ang claim ng mga nag-upload ng video na ito sa internet? Ito na nga ba ang proof na nag-i-exist talaga ang mga half-human, half-snake creature na matagal na nating naririnig? Ang nakikita nyo ay isang sculpture lamang ng mythical creature na Jenglot na nakadisplay sa isang exhibit na naganap sa Java, Indonesia back in 2008. Ang strange creature na tinatawag na Jenglot ay isang deformed humanoid creature sa Indonesian mythology, partikular sa Java at Sumatra, Indonesia. Ito ay pinaniniwala ang isang maliit na humanoid doll na sumisipsip din ng dugo katulad ng mga vampira. Actually, pwede mo nga din itong ikumpara sa tiyanak dito sa Philippine mythology. Mayroon itong matatalas na mga kuko, mahabang buhok, matatalim na mga ngipin at mayroong pagkakahawig
sa tao ang itsura. Maraming sightings ng nilalang na ito ang naitala sa iba't ibang parte ng Indonesia hanggang sa maging interesado na nga ang Malaysian Journal of Medicinal Sciences. Noong 2009 ay pinag-aralan ng mga ito ang labi ng isang nilalang na pinaniniwala ang isang jenglot. Doon ay nadiskubre nila na ang mga buhok ng nilalang na ito ay inimplant lamang sa hindi malamang kadahilanan. Nang unang may upload sa internet ang video ng pambihirang nilalang na may buntot ng ahas at katawan at ulo ng tao, marami ang kumopya dito at nilagyan ng kung ano-anong kwento. Maaaring isa sa mga bersyon na ito ang narinig o napanood mo na kamakailan lamang. Nagustuhan mo ba ang ating kwento, kaibigan? Please hit the like button bilang suporta. At bago natin tapusin ang video na ito, narito na ang ating malupit na shoutout. Shoutout kina Giselle Nangka, Maridet Bon Ribaila, Merly Lauron, Miss Chari, Jex Kiros at kay Bawal Hacker. Hanggang sa mga susunod natin mga video, kaibigan, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at panunood.